Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Itinuon ni Taz ang kamera sa magandang mukha ni Odie habang nagpipinta siya ng mural sa dingding. Naroon sila ngayon sa East University, ang universidad noon ng dalaga at lugar kung saan daw nito nakilala si Pluto. Naipagpaalam na nila sa presidente ng universidad ang ginagawa nila, kaya may permiso ang pagpasok at pagkuha nila ng video roon. Gaya ng ipinangako ni Odie, bumalik nga ito 1 linggo matapos ang huli nilang pagkikita. Ang dalaga pa mismo ang tumawag sa kanya. Nagkapirmahan na sila ng kontrata, kaya ngayon ay tumutupad naman si Taz sa kondisyon ng dalaga. Ido-document niya ang journey ni Odie habang ikinukwento ang mahahalagang sandali sa buhay nito at ni Pluto noon. Hindi alam ni Taz kung bakit gusto ni Odie na i-document niya ang pagkukwento nito, pero hindi na siya nagreklamo dahil gusto na niyang mapabilis ang task niya nang makapagsimula na rin ang staff niya sa totoong trabaho. Hindi kasi pwedeng simulan ang pelikula hanggang wala pang materyales na gagawin. Sa ngayon, ang casting director pa lang niya ang pinapagalaw niya para kausapin ang mga napipisil niyang artista na gaganap bilang Odie at Pluto. Siyempre, ito ay may pahintulot ni Odie. Pero nang sabihin niya sa dalaga kung sino ang naiisip niyang babagay na artista dito, natawa lang si Odie at sinabing wala itong pakialam kahit sino pa ang gaganap, kaya siya na raw ang bahala sa pagpili. Pabor na sa kanya iyon dahil ayaw rin naman niyang ikinokonsulta sa ibang tao ang desisyon niya bilang movie producer. Natigil lang sa pagmumuni-muni si Taz nang lumingon si Odie sa kamera. May tilamsik ng pintura sa mga pisngi at baba nito. At ang kanyang buhok ay itinali sa isang cute at magulong buwan na lalo pang nagbigay diin sa hugis puso niyang mukha. Hindi ka ba magtatanong, nagtatakang tanong ni Odie. Ibinaba ni Taz ang kamera para makita mismo niya sa mga mata si Odie. Magtatanong ng alin? Namaywang ang dalaga at bumungis-ngis. Dapat ako ang tinatanong mo. Halimbawa, kung ano ang kahalagahan ng paaralang ito para sa amin ni Pluto. Interviewin mo ako. Mas komportable kasi akong magkwento kapag tinatanong ako. Okay sige, bumalik si Taz sa pagkuha ng video kay Odie. So ano ang kahalagahan ng paaralang ito sa inyo ni Pluto? Natawa si Odie, pero habang tumatawa ito ay nag-iwas ito ng tingin habang tinatakpan ng braso ang ibabang bahagi ng mukha nito. Ginaya mo naman yung tanong ko, eh. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako ang tamang tao para dito. Lalo lang natawa si Odie. Wala itong kaide-ideya kung paanong naapektuhan na si Taz dahil sa simpleng tunog ng tawa nito. Hindi nakatulong na namumula ang kanyang mga pisnging may dimples tuwing tumatawa siya, kaya lalo siyang naging kaakit-akit sa paningin niya. Bumuntong hininga si Odie, saka namaywang bago yumuko habang maluwang pa rin ang ngiti bago ito nag-angat ng tingin. Well, pareho kaming graduate ni Pluto ng East University. Kabatch sana namin si Gardo, pero nagloko yung kakambal ko kaya nasiparito. Anyway, dito kami unang nagkita ni Pluto. Iminuwestra ng dalaga ang pader na tinawag nitong Freedom Wall kanina. Eksaktong sa lugar na ito. Paano? Curious na tanong ni Taz. Nagsisimula na siyang maging interesado sa kwento ni Odie dahil ngayon lang niya nakitang may kislap sa mga mata nito. Marahil ay muling binabalikan niya ang masasaya niyang alaala kasama si Pluto. Fine Arts ang kurso ko noong college. Madalas akong nagpipaint ng kung ano-ano sa pader na iyan, nakangiting pagkukwento ni Odie habang nakatingin sa pader. Mainit at banayad ang kanyang mga mata. Isang beses, nakita ko si Pluto na kinukunan ng litrato ang dingding na ipininta ko. At iyon ay pag-ibig sa unang tingin. Hindi niya napigilang mapang-uyam na tumawa. Pag-ibig sa unang tingin? Seryoso ka? Humarap si Odie sa kamera at pabirong pinaningkitan siya ng mga mata. Pag-ibig sa unang tingin. Giit niya. Pero napabungis-ngis din siya sa huli. Pagkatapos, huminga siya ng may pangarap ng ngiti at muling hinarap ang dingding. Gustong-gusto ko kung paano niya tinitingnan ang mural ko na para bang ito ang pinakamagandang likhang sining sa buong mundo. Ano ang nangyari pagkatapos noon? Muli, humarap si Odie sa kamera.
Hindi na yata maalis ang maluwang na ngiti sa mga labi nito kapag si Pluto ang pinag-uusapan nila. Pagkatapos ng araw na iyon, sinubukan kong hanapin si Pluto sa buong university, pero hindi ako sinuwerte. Kaya iginuhit ko ang mukha niya sa bawat dingding na kaya kong pinturahan. Nanawagan ako sa mga schoolmate namin na sabihin sa akin kung may nakakakilala sa lalaking ipininta ko. Hanggang sa isang hapon, may grupo ng kalalakihan na lumapit sa akin. Hila-hila si Pluto na kinakantyawan nilang magpakilala sa akin. Siyempre, kinilig naman ako. Kaya lang, ang lakas mambasag ng trip ni Pluto. Sinabihan ba naman ako na ginulo ko ang tahimik niyang buhay? Tapos nag-walk out pa. Pinagtawanan tuloy ako ng schoolmates namin. Nakakahiya talaga. Muli, naapektuhan si Taz sa pagtawa ni Odi. Pero hindi na dahil gusto niya ang tunog ng tawa nito sa pagkakataong iyon. Naapektuhan na siya dahil nararamdaman niya ang saya sa boses ng dalaga habang ikinukwento ang nakaraan nito at ni Pluto. Paano naging kayo kung ayaw naman pala sa'yo ni Pluto noon ang una? Hindi napigil ang tanong ni Taz. Matagal na akong crush ni Pluto noon, natatawang giit ni Odi. Masyado lang siyang mahiyang aminin iyon. Lalo na raw at pinapanood kami ng schoolmates namin. Noong dineadma ko siya, siya naman itong lumapit sa akin. Nagsorry dahil hindi naman daw niya sinasadyang ipahiya ako. Nagusto raw niya ako, pero nahihiya lang siyang aminin. Ang sabi ko sa kanya, patatawarin ko lang siya sa isang kondisyon. Alam mo kung ano ang hiniling ko? Hindi ikaw ang magsabi sa akin. Sumenya si Odi na parang muguhit ng kahon sa hangin gamit ang mga kamay. Inutusan ko si Pluto na gumawa na may nakasulat na, "Gusto kita, Odi Suarez." Ginawa niya iyon? Hindi makapaniwalang tanong ni Taz. Siyempre, ginawa niya iyon. Kung hindi niya iyon ginawa, hindi magiging kami. Wow, naging kayo na agad ng ganon kabilis? Ngumiti si Odi ng isang nakakalungkot ngunit nakakabagbag damdaming ngiti. Baka alam ni Diyos na hindi tayo ni Pluto tatagal ng matagal, kaya ginawa niya na sulitin natin ang kaunting oras na meron tayo. Hindi inaasahan ni Taz na maapektuhan siya sa kalungkutan ni Odi. Nahulog siya sa pagkabigla sa sakit sa mga mata ni Odi at sa kapaitan ng kanyang tinig. Siguro nagkamali siya ng isipin na nakalimutan na niya si Pluto. Siguro minahal niya si Pluto sa paraang hindi kayang maunawaan ng isang taong tulad niya. Siguro, baka nga, siya ang uri ng babae na iisa lang ang minamahal sa buhay niya. At ang taong iyon wala na. Wala na. Hindi niya akalaing may ganitong bigat ang isang salita, hanggang sa makita niyang nangungulila na si Odi at halos maluha. In-off ni Taz ang video at nag-iwas ng tingin kay Odi. Hindi niya ito magawang tingnan gayong mailuha sa gilid ng mga mata nito. Sa tingin ko mas magandang isama ng buo sa movie ang kwento no ng unang pagkikita niyo ni Pluto. Narinig ni Taz na tumawa si Odi, pero wala iyong buhay. Nakita rin niya sa gilid ng mga mata niya na nagpupunas ng mga luha ang dalaga gamit ang mga kamay. Sabi ko na, pang-movie talaga ang love story namin ni Pluto, biro ni Odi. Naglakas loob si Taz na muling harapin si Odi. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang natauhan na ito at nawala na ang sakit sa mga mata. O mas tamang sabihing na itago na nito ang nararamdaman. Pero alam niyang hindi okay si Odi. Sa unang beses pagkatapos ng maraming taon, naramdaman niyang tunay ang kanyang pag-aalala para sa isa pang tao. Gusto mo bang ipagpatuloy pa natin ito? Nakangiting tumango si Odi, may determinasyon sa mga mata. Oo naman. Halika, ililibot kita sa mga lugar dito sa school na special sa amin ni Pluto, at ikukwento ko sa iyo ang ilang mahalagang importanteng nangyari sa amin dito. Nakaupo si Taz sa pandalawahang mesa sa isang fast food chain habang hinihintay ang take-out order niya. Nag-crave kasi si Odi sa pagkain doon, pero napansin niyang napagod ito sa paglilibot nila buong maghapon sa East University, kaya iniwan niya muna ito sa park na pinuntahan nila doon daw ito madalas ay date ni Pluto noon para makapagpahinga. Saka napansin niyang relaxed ang hitsura ng dalaga sa lugar na iyon, kaya nagkusa na siyang bumili ng pagkain nila. Habang naghihintay, pinapanood niya sa camera niya ang video na kinunan niya kanina. Dito kami nag-celebrate ng first monthsary namin, kwento ni Odi sa video, habang iminumwestra ang rooftop ng College of Fine Arts building. Pinuno niya ito ng heart-shaped balloons. Tapos may candles at petals pa ng roses sa sahig. Ang cheesy-cheesy talaga, pero kilig na kilig ako noong panahon na yon. Pinatay ni Taz ang sound ng video, at pina-zoom ang mukha ni Odi, nakangiti ito habang nagsasalita,
Pero sa pagkakataong iyon, nakita na niya ang napansin niyang kulang dito doon. Wala nang kislap sa kanyang mga mata, kahit pa siya'y ngumiti o tumawa. Pilit lang ang pagiging masigla at masiyahin nito sa harap ng ibang tao. Naiisip niyang umiiyak si Odi hanggang sa siya'y makatulog. Pagkatapos marinig ang ilang kwento nito, at maramdaman kung gaano ito kasaya, kapag binabanggit si Pluto, may ideya na siya kung gaano nito kamahal ang namatay na nobyo. Hindi niya maisip kung gaano kasakit ang mawala ng nobyo. Kung gaano siya nabaon sa lungkot. Ang akala ni Taz ay kilala na niya ang lahat ng klase ng babae. Nagaya lang ang mga ito ng kanyang ina na makasarili. Kahit ang mga babaeng nakakarelasyon at nakakasama niya sa kama, pare-pareho lang. Gusto lang siya nila, pero hindi talaga nila siya minahal. Hindi naman niya kailangan na mahalin nila siya. Pero kakaiba si Odi sa lahat. Ngayon lang siya nakatagpo ng babaeng kasimpuro ng pagmamahal at kasintapat sa lalaking mahal nito. Kahit nawala na ang lalaking iyon. Sa isang paraan, naiinggit siya kay Pluto dahil may babaeng tulad ni Odi na nagmahal sa kanya. Swerte mo, dude, sabi ni Taz kay Pluto kahit hindi niya alam kung maririnig siya nito. Mahal ka niya talaga. At mahal ka pa rin niya. Hetong ang order mo, sir. Masiglang sabi ng service crew na pumutol sa pakikipag-usap ni Taz sa sarili. Salamat, sagot ni Taz. Saka tumayo at binitbit ang supot ng pagkain sa pag-alis matapos niyang ibalik sa bag ang kamera. Naglakad lang siya dahil malapit lang naman ang fast food sa parking area kung saan niya iniwan si Odi kanina. Nakita ni Taz si Odi sa eksaktong lugar kung saan niya ito iniwan kanina sa may bench sa ilalim ng malagong puno. Nakaupo lang ito roon nakatingin sa malayo. Napabuntong hininga na lang siya nang makaramdam ng awa para sa dalaga. Paano siya makakangiti kung siya'y nasasaktan pa rin? Leon ang bagay na hindi niya maintindihan sa mga babae. Kung paano nagagawa ng mga ito nang umiti at sabihing okay sila kahit hindi naman. Hindi tuloy niya alam kung senyales ba iyon ng pagiging matapang. O senyales na kailangan nilang mga lalaki na maging mas sensitive para huwag maniwala kapag sinabi ng isang babae na okay ito. Pero ang mga lalaki hindi naman mind reader. Kaya paano ba naman malalaman ng isang lalaki na tulad niya ang nasa isip ng isang babae kung hindi naman niya sasabihin ng diretsyo? Namomroblema si Taz dahil hindi niya alam kung paano papakiramdaman si Odi. Sa buong panahong iyon, akala niya ay maayos na siya. Na nakalimot na siya at nakapag-move on na. Pero kanina, nakita niyang hindi pa ito okay. Tinutubuan tuloy siya ng konsyensya. Hindi niya naisip na sa pagpilit niya kay Odi na isa pelikula ang kwento nito at ni Pluto ay ibinabalik niya rito ang mga alaalang siguro ay gusto ng kalimutan ng dalaga. Pero hindi naman siya papayag na gawin ito kung hindi pa niya kaya, depensa niya sa sarili. Baka sobra lang akong nag-iisip. Naglalakad na si Taz palapit kay Odi nang napansin niyang kumilos ito at may kung anong tinitingnan. Bago pa niya makita kung ano iyon, napansin niyang pumulot ng bato sa may paanan nito ang dalaga, saka iyon hinagis sa kung ano. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may malaking aso na galit na umuungol pala ang malapit kay Odi. Kung hindi siya nagkakamali, askal iyon. At muli, nagulat siya nang batuhin ng dalaga ang aso. Sa pagkakataong iyon, tumahol ng malakas ang malaking aso at tumakbo papunta kay Odi na mukhang hindi na nakakilos sa kinaupuan dala siguro ng takot. Odi ang aso. Binitawan ni Taz ang bag at supot na bitbit at tumakbo para ipagitan ang sarili mula kay Odi at sa malaking aso. Napasigaw na lang siya sa sakit ng bumaon ang matatalas ng ngipin ng askal sa kanyang braso. Sa susunod na kabanata, makikita kung paano haharapin ni Taz ang panganib at sakit na dulot ng kagat ng aso habang sinusubukang protektahan si Odi. Kasabay nito, mas malalantad ang emosyonal na koneksyon nila habang natutuklasan ni Taz ang lalim ng nakaraan at nararamdaman ni Odi para kay Pluto. Kaya abangan natin